dako na po tayo sa ating pag-aaral, nakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya minamalaki, hinihiling bilang pagbibigay galang po sa banal na salita po ng ating Panginoon. So, panandalan muna po tayong tumayo, minamahal. At narito po, kaya binibigay po pagkakataon sa ating beloved preacher, Greg Mascarilla. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Kabisyo po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Tayo po naman ay manalangin sa ating malapay noon. Hingin po natin ang gabay ng ating dakilang Diyos. At tayo po samahan sa mga ito sa pag-aaral po natin ng kanyang mga banal na salita. Mapagpahal naming Diyos, aming pinakamahal na Jesus, kami po muli ay narito sa Malarapan, nagsusumamot, nagpapakumbaba. Kami po ay humingi ng kapatawaran, malapayin sa lahat ay mapagkakasala sa mga supuan. Kami nagkulang sa paningin mo, patawarin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Ihanda mo po ang aming puso sa pag-aalban sa salita. Sa gana ako, wala akong magagawa. Umasa lang po ng karunungan at gumula sa iyo. Ilagay mo sa akin malabi yung masalita. Taglay po ang pag-iot ko, Panginoon. Pagpalain mo bawat sang narito. At sama-sama na yung pinapalayas, lahat ng gawa ng kaway, demons of doubts, unbelief, hindrances, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Punin po ating dakilang Diyos. Tayo po yung makaupo, minamahal. At tayo po yung mag-aral ng banal na salita ng ating malapay noon. Ngunit bago lahat, ako muna yung nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuit, pagsama pagbulhati, na ukol lamang sa ating pinakamahal at pa Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang po yung mahal sa ating beloved praise in the Lord. Patuloy po natin inaalala ang kalamatot aral. Anyone sa atin, natin po mga magulang sa malapay noon at ating din pong pinapaabot ang pagbati sa buong Almeida family. At sa lahat po nating mga beloved preachers, beloved workers, manamahal sa ating beloved ordained preacher, sa inyo po mga kapatiran, maging sa lahat po natin po mga live webcast viewers, mapagpalang gabi na po, manamahal, puri po ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Puri ating malapay noon. Ipalakpak muna natin ating mga kamay sa ating dakilang Diyos. Amen. Everyone say amen. Praise the Lord, puri ating malapay noon. Tunay nga po, manamahal. Tayo po ay minamahal po God, muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Napakabilis po ang panahon. Amen? Parang kailan lamang minamahal. Ngayon po ay araw na naman po na God ng aking kapanganakan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Naabot muli minamahal ang isang taon. Amen? Parang kailan lang minamahal. At salamat sa Diyos at patuloy tayong binibigyan ng kalakasan ng ating malapay noon. At patuloy kinakahabagan ng ating malapay. Suspuri po ating dakilang Diyos minamahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na po. At tayo po'y mag-aral ng salita ng malapan. Basahin po natin ating pong magiging paksa, minamahal, dito po sa Galatia 6:5. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanatang 6, ang talatay 5. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Amen. Amen. Everyone say, Amen. Praise the Lord. Po nating dakilang Diyos, minamahal. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Christopher. Ang Diyos po magpala sa kanya pong banal na salita. Minamahal, ito po ang ating pong pag-aral, minamahal. What are the most challenging tasks you were given? Minamahal, ano daw po ang pinakamabigat o pinakamahirap na gawain na ibinigay sa iyo? Minamahal, sapagat lahat daw po ang tao, minamahal, ay may kanya-kanyang sariling pasan. Amen? Kaya minamahal, tunay nga po, mahal, nung ako, maalala ko nung ako'y nasa batang murang edad pa po, minamahal. Ito po yung napakabigat na utos sa akin na aking mga magulang. Na yung utosan po ako na magtanim ng punla na mangga. Tatawid kami ng isang bundok. Kasama ko yung aking kapatid. Yun po yung maalala ko na utos sa akin na aking mga magulang na ito po yung napakabigat sapagkat kung di po ako nagkakamali ay 12 taon lamang po ako noon. At papasanin namin yung punla. Ilalagay namin sa kaing. Papasanin sa balikat, minamahal, at aakyat kami sa bundok. Napakahirap, minamahal. At inawayawan po namin ng aking kapatid. Nung inayawan po namin, hinabol kami ng aking tatay. Pamalo. Talagang halos tumakbo na kami, tumawid na kami ng ilog. Pero, minamahal, hindi kami tinigilan. Pero bumalik kami ng aking kapatid. Tinignan namin ang aking tatay kung nandun na sa bahay namin. Wala siya. Karakadakay kinarga namin yung mga punla ng mangga. Pinasan namin.
inakyat namin sa bundok, minamahal. After a long years, minamahal, na lumipas, kung di po ako nagkakamali, 15 years, bumalik ako sa aming bundok, minamahal. Nakita ko, may bunga na yung itinanim namin. Amen? Everyone say, praise the Lord. Minamahal, napaka-inam pala, minamahal, na kahit mahirap, pero balang araw, magbubunga. Amen? Maaring ganun ang ating paglilingkod. Sa una, napakahirap. Pero makikita mo, sa kahirapan na dinanas mo, minamahal, darating ang panahon, makikita mo yung pinaghirapan mo, nagbubunga na. Amen? Everyone say, praise the Lord. Minamahal, nung makita ko namumulaklak na yung mga tinanim namin, ganun pala ang layunin. Bagamat napakahirap na bagay, sa murang edad, inakyat namin, pero napakaganda pala ng resulta. Amen? Kaya minamahal, sabi ng Bang Kasulatan, ang utos ng Diyos ay hindi po natin ikasasama. Ang utos ng Diyos, ito po ay kabubuti natin. Bagamat maraming mga pagsubok sa buhay natin dumarating, pero mamasdan ka lamang ng ating malapain. Titignan ka niya kung hanggang saan, Emmanuel's God, mo susundin ang kalooban ng Diyos. Na kahit sa maigpit na pagsubok na dumarating sa iyo, kahit sa napakahirap na bagay, minamahal, na dumarating sa buhay mo, minamahal, titignan ka ng ating malapay noon. Kaya nga kung nakita niya na patuloy ka, Emmanuel's God, nagsusumikap, balang araw, minamahal, sabi ng Biblia, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, ikaw ang mag-aani. Amen? Minamahal, totoo po yan. Ang patutunan ng ating mga kamanggagawa, ating mga beloved preachers na nauna sa atin. Grabing hirap nila, minamahal, halos makita mo, sabi nga, minamahal, kung ano po yung mayroon sa kapaligid, yun na ang lulutuin sa sobrang hirap. Pero ngayon, nagtatamasa sila ng pagpapala, nagmumula sa Diyos. Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti, laging paggawa ng mabuti. Minamahal, sa kabutihan, tayo makikisanib, minamahal, sapagkat sa takdang panahon, yung mabuti na ginagawa mo, minamahal, aanihin mo yan. Amen? Huwag lang gagawa ng masama, sapagkat ang masama na ginagawa mo, yan po ang iyong aanihin. Amen? Kaya minamahal, sabi ng Bang Kasulatan, ito po'y ikabubuti natin. Sabi ng Deuteronomio 5:32 hanggang 33. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 5, talatang 32 hanggang 33. Inyo ngang isagawa na gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon, ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Amen. Amen. Tingnan niyo po, hindi po natin ikakasama ang utos ng ating Panginoon. Amen? Huwag lang tayong liliko sa kanan sa kaliwa. Kasi minamahal, tingnan niyo po, yung mga Kristiyanong nagpapatuloy, makita natin, nung araw wala silang mga sasakyan, dumiritso lang sila kahit gaanong hirap. Kahit walang maulam, kahit walang pamasahe, dumiritso lang sila. Hindi sila lumiko sa kanan o sa kaliwa, nagpapatuloy lang sila. Amen? Ngayon po, mahal, nakita po natin ang salita ng Diyos nagmanifesto sa buhay po nila. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi dito, inyo ang isagawa na gaya ng inutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na inutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay, upang ikabubuti ninyo. Tingnan niyo po, ikabubuti natin, hindi po natin kakasama ang mga utos ng Diyos. Bagamat minsan may mabibigat na naman, praise God, na inuutos sa atin, hindi naman na tayo siguro uutusan pa na katulad ng kaming kabataan, naman uutusan kami doon sa akyatan naming isang bundok. Amen? Para lang itanim yung punla, may mahal. Hindi naman ganun kahirap ang utos ng Diyos.
Amen? Napakagaan pero pagpapala pa. Dumalo ka lang ng dumalo. Pagpapalain ka ng Diyos. Ikabubuti mo. Sabi dito, upang iyong mapalawig ang iyong mga araw sa pain na iyong ariin. Ibig sabihin, upang sumagana ka. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hindi na po katulad na nangyari sa buhay po namin. Na makit pa kami. Yun po, isipin mo, manimal, may mga nangyari sa buhay mo na mabigat na nakita mo yung resulta napakabuti. Amen? Sa kabataan mo, sa paglilingkod sa malapay noon, nakasakasama mo, magulang mo, talagang minsan inabot ka ng bagyo. Binabalot nyo yung damit nyo sa plastic. Pero nakakarating kayo sa gawain. Nagresulta ba mahal ng hindi mabuti? Hindi ka lumiko sa kanan sa kaliwa, nagpatuloy kayo, dumalo kayo. Hanggang ngayon ang ginagawa nyo. Nagresulta ba ng hindi mabuti mahal? Hindi po nagresulta ng mabuti. Amen? Yung mga pagsisikap mo na nagresulta ng mabuti. Amen? Everyone say praise the Lord. Yan yun po, basahin po natin sa Deuteronomy 30 verse 11 up to 14. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 30, ang talatay 11 hanggang 14. Sapagat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw dito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Wala sa langit upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Niwala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. 14. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Anong kailangan, minamahal? Ang salita daw po, manamahal ng ating dakilang Diyos ay malapit sa iyo at sa iyong bibig. Amen? Sa iyong puso upang iyong maisagawa. Hindi po yung narinig mo, minamahal, narinig mo dito, tagos dito. Hindi po. Minamahal, kailangan pag narinig mo, papasok sa iyong puso, nakakintal, nakaukit. Amen? Para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi po mahirap, manumahal, sabi nga manumahal sa talatang ito. Ang utos ng ating dakilang Diyos. Ang ating beloved parents in the Lord, ano ang kanyang lagi sinasabi? Ang mga mananampalataya laging dumalo sa gawain ng Diyos para tiyak ang pagpapala ng ating malapanan at tiyak ang kaligtasan na ibibigay sa iyo ng ating malpaisos. Amen? Everyone say praise the Lord. Yun naman talaga ang utos Praise God. Na huwag natin pababayaan ang dakilang kaligtasan na ito na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Nasa magitan ng mga ebidensya nakita natin. At totoo mga naman ang mga salita ng Diyos hindi babalik na walang bunga. Amen? Babalik ito sa kanyang kinalulukdan nang magbubunga yan na mabuti. Amen? Everyone say praise the Lord. Kaya hindi po mabigat ang utos ng Diyos na sinabi nga dito na hindi po malayo. Hindi katulad ng kabataan namin, kundi po ako nagkakamali, 12 years old yata ako noon. Napakabigat talaga, akyatin namin yung bundok, pasan-pasan namin yung punla. Dalawa kami ng aking kapatid, napakabigat. Pero tiniis namin, kasi natatakot kami. Baka balikan kami ng aking tatay. Kasi humble talaga kami, yung takot ang umiral sa amin. Pero nung nakita niya, sinunod na namin, nabaliwala yung kanyang galit. Yung pagdating niya, tapos na kami. Umabot ng taon. Amen? Nakita namin, namumulaklak na yung aming pinagpagalan. Amen? Ever say, praise the Lord. Napakabuti. Hindi na tayo akyat, God, sa mga ganyang malayo. Sabi nga, wala sa langit upang huwag mong sabing sinong masasampa sa langit para sa atin at magdadala niya sa atin ni magpaparinig sa atin upang ating magawa. Hindi na po tayo sasampa ng langit. Amen?
Pagkus, napapakinggan na po natin ang utos ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng inyong mga mangaral, minamahal. Ito po ang magpapala sa atin. Ang mga utos ng Diyos sa kanyang masalita. Susundin lang na natin, minamahal, tayo po'y pagpapalaan ng Diyos. Huwag lang tayo liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen? Everyone say, praise the Lord. Minamahal, kung anong sinabi, minamahal, ang salita ay totoong malapit sa iyo. Minamahal, hindi po, minamahal, napapakinggan mo. Maliwala. Amen? Hindi mo siya kinasasabikan, hindi mo niyayakap. Amen? Pag niyakap mo daw siya, manamahal, itataas ka ng Diyos. Sabi ng Proverbs 4:8, manamahal. Manamahal, itaas mo siya, manamahal God. Yakapin mo ang kanyang utos, manamahal, itataas ka ng Diyos. Amen? Everyone say, praise the Lord. Manamahal, ilalagay ka sa mataas na dako. Kalagayan, manamahal, pag niyakap mo siya. Amen? Kaya tignan mo yung mga kapatiran, manamahal, sa sobrang pagmamahal nila sa paglilingkod sa malapay noon, manamahal, humahabol sila. Manamahal, praise God, hindi nila pinapabayaan ang kanilang tungkulin. Akala mo, naglilinis lang dyan sila sa CR, ganyan na yung mahal. Yung mga kapatiran natin, hindi mo alam, engineer yung mga yan. Amen? Engineer yan. Pinagpapala yan, manager yung iba dyan, manamahal. Amen? Everyone say, praise the Lord. Dahil sa pagsunod, binababa nila yung kanilang pride. Minamahal. Nagpapakumbaba sila bilang mananampalataya. Hindi nila dinadala yung kanilang katungkulan sa kanilang pong posisyon bilang inhinyero. Amen? Kasi doon nalulugod ang Diyos eh. Ang nagpapakababa, itinataas ng ating mga paisos. Amen? Everyone say, praise the Lord. Minamahal. Hindi pa nga mayaman yung ibang kapatiran eh. Taas-taas na ng pride. Paano ka pa itataas? Mataas ka na. Eh di, pag galing ka na sa mataas, ibababa ka. Amen? Dapat naman lagi tayo nasa baba para tayo itaas ng ating malpaisos. Everyone say, praise the Lord. Kami naman, tingnan niyo po, ang kailangan po natin, malapit daw po sa ating puso, ilagay natin sa ating puso para magawa natin. Kasi manamal marami pumana ng palataya, alam ko na yan eh. Oh, alam na. Pero manamal, nasaan ang resulta? Manamal, dapat manamal, praise God, lagi tayo nakakinig. Manamal, kasi manamahal, hindi natin alam, yung salita ng Diyos, ito po ang nagpupuno ng espiritu, ng banal na espiritu ng ating malpaiso sa atin. Amen? Kahit pa ulit-ulit po ito, mahal, pero nare-remind ka, nare-remind